So yo, magandang araw mga parikoy. So andito na naman, nagbabalik na tayo sa pagsampa sa ating trabaho bilang isang makinista. So bago ang lahat mga parikoy, bibigyan ko lang kayo ng kaunting tour sa ating accommodation sa ating sinasakyang barko ngayon. So ayan mga parikoy, yung barko nating sinasakyan ngayon is isang tugboat kung saan ginagamit ang tugboat sa mga assisting, sa ferry service at iba pang maaaring gawin kunyari sa towing mga parikoy. So syempre ganun pa rin yung ating sinakyan, chief engineer na rank mga parikoy, at ito nga pala yung aking kabina na i-set up ko na rin sa aking pagdating. So gusto ko lang ipakita sa inyo mga parikoy yung buhay ng isang chief engineer sa isang tugboat na sinasakyan ko ngayon. So ganun talaga mga parikoy, pag ikaw ay naging ganap na opisyal sa isang barko ay magkakaroon ka ng sarili mong kabina upang ikaw ay magkaroon ng tahimik na environment upang makapag-focus ka sa paggawa ng mga paperworks at iba pang mga bagay mga parikoy na kailangan natin makapag-focus upang matapos natin ang mga requisition at ano pang mga bagay na dapat natin gagawin sa mga paperworks na sinasabi ko. So ayan mga parikoy, syempre papasok na tayo kaagad sa ating control room para makipag halubilo sa ating mga kasama at makita natin mga parikoy yung environment pagdating na sa ating engine department. Sa engine control room ay makikita natin ang iba't ibang mga push button, basic electronic system, basic control at iba pang mga parameters mga parikoy na dapat nating tandaan o dapat nating bantayan pagdating o related sa ating mga makina. So dito sa control room mga parikoy makikita natin ang iba't ibang mga sign, iba't ibang mga parameters, gauges na ating masubaybayan mga parikoy kahit nasa baba yung ating mga makina. So ngayon mga parikoy, baybayin na natin yung hagdan pababa sa ating engine room. So safety first sa ating ginagawa mga parikoy. So ayan, napakaswerte natin dahil napakalinis at napakakintab. Well maintained yung environment pagdating sa ating mga machineries, main engine, lalong lalo na sa ating auxiliary at main propulsion engine. So ayan mga parikoy, mapapansin nyo napakakintab, halos wala kayong makita na dumi mga parikoy, oil leakage na masasabi nating nagbibigay ng dumi sa ating makina. So napakaswerte natin dahil well maintained sa ating engineers, lalong lalo na doon sa aking mga pinalitan. At dahil andito na ako sa baba ng engine room mga parikoy, is magkakaroon tayo ngayon ng familiarization patungkol sa iba't ibang bahagi ng ating makina, lalong lalo na sa hindi nyo pa nakita mga parikoy sa ibang parts. So kapag ka ganitong uri ng barko mga parikoy, ganitong uri ng tugboat, is hindi mawawala yan yung ating mga tangke ng hangin na katulad niyan mga parikoy. So ginagamit ang hangin sa ating starting air system. So dito naman mapapansin niyo yung tangke ng ating langis na ginagamit sa ating hydraulic system para mapaikot yung ating windlass or yung ating star pump doon sa taas mga parikoy. So ayan, iba't ibang valves na binubuksan natin mga parikoy sa ating GS pump, sa ating bilge wheel, sa ating fresh water transfer pump, sa ating filter mga parikoy, sa ating langis. So ayan, ganun pa rin, halos magkatulad lang sa iba't ibang tugboat na ating sinakyan na nakikita nyo mga parikoy sa aking mga nakaraang video. So dito is makikita nyo naman mga parikoy yung ating flow meter kung saan nagagamit natin yan sa pag-calculate doon sa ating fuel oil consumption mga parikoy, lalong lalo na sa ating main engine or main propulsion engine. So syempre kapag ganitong mga makina, di nawawala yan yung ating mga heat exchanger mga parikoy or yung ating mga condenser kung saan ginagamit ito sa ating thermal conduction upang magkaroon ng cooling system from fresh water, pinapalamig ng seawater, at yung lube oil pinapalamig ng seawater or fresh water. So dito naman mga parikoy yung filter natin at isa pang heat exchanger, at ito naman yung ating transmission. So dito nagkakaroon mga parikoy ng pag-engage ng makina sa ating tail shaft, intermediate papuntang propeller or Z-pillar. So dahil yung ating makina is isang forced induction engine or makina na may turbocharger, so hindi mawawala yan yung ating intercooler, kung kaya tinatawag na turbo intercooler engine. So ayan mga parikoy, yung napakalapad, pinapalamig yung hangin dyan gamit ang seawater para malamig yung hangin na ipasok natin sa ating mga combustion chamber. So ayan mga parikoy, may nakikita kayong parang baso nakakabit dyan sa ating mga bintanilya. Ang tawag dyan is yung ating crankcase relief valve. So ginagamit yan mga parikoy pag nag-overpressure yung ating langis, magkakaroon ng oil mist sa loob. So syempre sasabog yan, di masisira mga parikoy yung ating block. Yung sisirain lang niya yung ating crankcase sa relief valve.
So yan yung gamit niyan, mga parikoy. So dito naman mga parikoy, may makikita kayo dyan na dalawang centrifugal pump. Yung sa kaliwang bahagi, itong malapit sa akin, yung aking seawater pump, at sa kanan naman yung ating fresh water pump. So yan mga parikoy, yung ating mga cooling system or yung open loop system, yung ating seawater, at saka yung closed loop system naman yung ating fresh water. At ayan mga pare ko, yung ating mga parameters, gauges, temperature, pressure, kung saan binabantayan natin sa takbo ng ating makina. So syempre hindi rin mawawala mga pare ko yung ating tachometer, kung saan makikita natin yung bilis ng kanyang RPM, revolution per minute ng ating makina sa kanyang takbo. So ayan mga pare ko, may pulang guhit sa 1, 2, 3. So ibig sabihin yan mga pare ko, yan yung kanyang critical speed. So hindi pwede mga pare ko na patakbuhin natin yung ating makina sa critical speed, dahil magkakaroon ng sobrang mabagal na ikot mga pare ko, magkakaroon ng vibration, hihina yung pressure ng ating langis, so maaaring magkakaroon ng deterioration sa loob ng makina. So ayan mga pare ko, yung ating turbocharger, Niigata MAN B&W. So ayan, dalawang side, compressor side, sa kabila naman yung ating turbine side mga pare ko, kung saan siya yung nagpapaikot sa ating turbocharger. Turbine side yung nilalabasan ng ating mga exhaust gases mga pare ko, papunta na yan sa ating funnel. So syempre gaya ng sinabi ko kanina, ito naman yung ating transmission. So dito dadaan mga pare ko, karugtong yan sa ating intermediate, padugtong yan sa ating tail shaft, papunta na yan mga pare ko yung umiikot sa ating propeller. So ito namang sa aking likuran yung ating pangalawang diesel generator or yung ating auxiliary engine na nagsusupply ng kuryente sa barko. So basically yung ating auxiliary dito mga pare ko is nagsusupply lang ng 220 volts. So doon na yan magbabase mga pare ko sa output niya pagkatapos niya dumaan sa ating mga transformer. So maaaring may step down, pababain niyang 220 ng 110 volts, at mayroon ding step up mga pare ko, yung 220 gagawin naman niyang 440 volts. So standard na output ng ating auxiliary engine is 220, na yung output na lang pag dumaan na siya sa ating transformer is doon na magbabago mga parikoy. So dahil tugboat yung ating sinakyan mga parikoy, na specification niya is yung assisting at iba pa sa paghila, pagtulak ng barko. So dapat dalawa yung ating main propulsion engine dito or yung ating main engine. So ayan mga parikoy, dalawa yan, tagi-isang makina is 1,800 horsepower yan. So ibig sabihin pag dalawa, so napakalakas ng mga parikoy ng isang tugboat, maliit lang yung kanyang body at napakalakas ng dalawang main propulsion engine. So ito namang naka-video ngayon mga parikoy, yan yung ating fire main or fire main control mga parikoy, which is ini-engage yan sa ating main engine. So ito namang sa likuran ko yung ating working table, kung saan ginaganap natin mga parikoy yung ating pag-aayos, troubleshooting ng mga bagay, overhauling ng maliliit na injection pump at mga injector. So ito naman yung ating calibration ng ating mga fuel injector. So dito nilalagay yung ating fuel oil at ginagamit natin ito mga parikoy sa pagkuha or pag-adjust ng ating atomization na buga ng ating mga fuel injector. So dito naman sa bandang likuran mga parikoy, dako naman tayo dito sa ating air compressor. So ayan mga parikoy, single acting lang siya, hindi siya yung katulad sa ating ibang sinakyan na 2-stage air compressor. So dito single acting lang, dahil may compressor yung ating barko mga parikoy, dahil yan yung ating main engine is starting air system, yung kanyang pagpapaandar. So pinapaandar siya gamit yung pressurized air para matulak niya mga parikoy yung ating piston upang makasimula siya sa ating mga combustion. So ayan yung purpose niyan mga parikoy. Yung ibang gamit pa niyan is ginagamit yung hangin, pressurized na hangin sa paglilinis ng kubyerta. So ito naman yung ating gear pump, nakakabit sa or nakakopol sa maliit na motor sa pagkakarga ng langis. At ganoon din mga parikoy, sa kabilang bahagi is mayroon ding filter, mayroong condenser, mayroong heat exchanger, at mayroon pang isang air compressor mga parikoy na ginagamit din natin sa pagkakarga ng hangin doon sa ating air tank or air reservoir. So ito naman mga parikoy, yung tangke natin sa ating lubricating oil number 46 na ginagamit naman natin sa pagkakarga or pagbadadagdag mga parikoy dito sa ating mga transmission at iba pang bahagi ng ating makina. So same sa kabila, may turbocharger pa rin, MAN B&W, or sa madaling sabi, yung ating makina is forced induction engine.
So dito is makikita nyo mga pare ko yung ating tag-iisang injection pump, yung ating railings, yung ating fuel oil system, yung ating fuel rack, at papunta na ito mga pare ko sa ating governor. So yung governor naman natin, itong nasa dulo mga pare ko is yung nagbibigay ng lakas, or dito nakabase mga pare ko kung gaano kalakas yung tulak niya sa ating rack para sa automation ng ating mga diesel mga pare ko. So itong governor mismo, yung silinyador mga pare ko pagdating sa ating makina. So ayan mga pare ko, makikita nyo itong bilog na barbura dyan. So yan yung bukasan ng hangin sa pagpapaandar ng ating makina or yung ating starting air system inlet. So ayan mga pare ko, kaunting background ng ating main engine. So kung mayroon kayong mga bagay na dapat itanong or dapat nating unang pag-usapan, so i-comment nyo lang mga pare ko sa ating comment section para pag-usapan natin yung mga bagay na dapat nating pagtuunan ng pansin pagdating sa tugboat na itong mga pare ko, upang malaman natin or ma-study natin mga pare ko kung paano nga ba ito gumagana sa isang system. So maraming salamat sa inyo mga pare ko, and as always, peace.